Ako nga pala si Archie, taga Muntinlupa. College pa lang ako nung unang beses kong maranasan ang isang bagay na hanggang ngayon, kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Mahilig talaga ako manood ng sine, lalo na kapag horror na palabas. Wala akong pakialam kahit mag-isa lang ako. Basta gusto ko maramdaman yung thrill. Isang gabi, naisipan kong dumaan sa Star Mall Alabang kasi doon madalas mura ang sine at malapit lang sa bahay. Alas 8 na ng gabi nung makapasok ako. Hindi masyadong matao sa mall kasi weekday, kaya medyo tahimik na yung paligid. Pagdating ko sa cinema area, bumili agad ako ng ticket. Yung teller sa counter, parang hindi man lang tumingin sa akin. Binigay lang yung stub na parang nagmamadali. Habang umaakit ako sa hagdan papunta sa sinihan, napansin ko na sobrang tahimik. Walang ibang tao sa paligid. Pero nang buksan ko yung pinto ng cinema, aking gulat ko kasi halos kalahati ng seats ay occupied. May mga nakaupo sa magkakaibang rows. Yung iba, nagtatawanan pa at parang normal na nanonood lang ng sine. Nakahanap ako ng pwesto sa gitna. Umupo ako, tapos pinatay ko yung phone ko para mag-focus. Mga 15 minutes na siguro ang nakalipas, pero parang ang weird ng atmosphere. May maririnig akong tumatawa o pumapalakpak, pero pag nililingon ko, wala namang gumagalaw. Lahat ng tao nakatingin lang sa screen, parang nakapraise ang mga mukha nila. Hindi man lang sumasabay ang galaw ng bibig sa tunog ng naririnig ko. May isang babae sa unahan ko, mga 3 rows ahead. Nakaputing damit, mahaba ang buhok niya at mula kanina, hindi siya gumagalaw. Kahit yung leeg, hindi man lang tumiklop. Nakatalikod lang siya, tuwid na tuwid. Medyo kinabahan ako pero pinilit kong wag magpahalata. Bandang kalagitnaan ng pelikula, napansin kong unti-unting nababawasan yung ingay. Yung mga halakhak, palakpak at bulungan kanina, isa-isa silang tumitigil hanggang sa marinig ko na lang yung tunog ng pelikula. Nag-ikot ako ng tingin. Nakaupo pa rin yung mga tao, pero may kakaiba. Lahat sila nakatingin na sa akin. Hindi sa screen, kundi sa direksyon ko mismo. Parang nanigas yung katawan ko. Hindi ko magawang tumayo kasi baka mapahiya lang ako o baka imagination ko lang. Pero ramdam ko, nakatitig silang lahat. Nang biglang nag-full white yung screen, nagulat ako. Akala ko, part ng pelikula. Napatakip ako ng mata sa sobrang liwanag. Pagkabukas ng mata ko, ako na lang pala mag-isa sa loob. Walang tao. Wala yung babaeng nakaputi. Wala yung mga nakapaligid sa akin kanina. At ang mas nakakatakot, nasa mismong tabi ko yung stub ng ticket na hawak ko kanina. 2 na siya ngayon. Isa, yung akin. At yung parang ticket na may pangalan na hindi ko mabasa dahil parang nakaukit lang gamit ang kuko. Nasa punto na ako na gusto ko nang tumayo at lumabas ng sinihan. Yung liwanag sa screen biglang nag-shutdown. Nag-blackout lahat. Ang naiwan na lang ay yung emergency light na kulay pula sa gilid ng pader. Pagtingin ko sa gilid, ako na lang talaga mag-isa. Pero yung ticket stub na kanina kong napansin, hindi nawala sa isip ko. Isa doon, malinaw na sa akin. Pero yung isa, may ukit ng pangalan na parang luma ang sulat. Hindi ko mabasa kung Lucia ba o Lutgarda. Basta babae. Tumayo ako at dumiretso sa exit door sa kanan. Pagkapihit ko ng door handle, hindi gumalaw. Binuhos ko ang lakas ko pero parang bakal na nakasara. Lumapit ako sa kabilang exit, ganun din. Habang hinihila ko yung pinto, may narinig akong boses sa likod ko. Wala ka pang ticket para makalabas.
Nanlamig yung katawan ko. Wala namang tao pero malinaw na malinaw kong narinig. Boses babae, garalgal, parang malapit pero hindi ko makita. Paglingon ko, nagulat ako kasi may mga tao ulit sa mga upuan. Pero hindi sila normal. Nakaupo silang lahat, nakatungo at sabay-sabay bumulong ng hindi ko maintindihang salita. Yung babae na kanina nasa unahan, yung nakaputi, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi pa rin gumagalaw yung ulo niya. Nakatalikod lang pero rinig ko yung yabag niya na papalapit sa akin. Tapos bigla siyang huminto. Walang kahit anong tunog, tahimik na tahimik. Nang akala ko safe na, sabay-sabay na nag-angat ng ulo yung mga tao. Kitang-kita ko yung mga mata nila. Puro itim, walang puti. At sabay-sabay silang bumulong. Kasama ka na namin. Bumalik ako sa upuan at naupo na lang. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Parang may malamig na kamay na dumampi sa liig ko. Para akong sinasakal kahit walang nakakakita. Nagpupumiglas ako. Pinilit kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Yung pulang ilaw sa gilid, unti-unting nagdidilim hanggang sa halos wala na akong makita kundi mga aninong nakapaligid. At dun ko naramdaman, may mainit na hininga sa mismong tenga ko. Dito ka na lang. Bulong ng babae. Pagmulat ng mata ko, nasa sahig na ako ng sinihan. Nanginginig, pawis na pawis pero ang mas nakakakilabot, yung ticket stub kanina na may ukit na pangalan, nasa dibdib ko na mismo, nakapatong parang may naglagay habang wala akong malay. At mas lalo akong kinilabutan nang makita ko na malinaw na nakaukit yung salitang Archie. Nang makita ko yung ticket stub sa dibdib ko, na may pangalan ko na mismo ang nakaukit, parang biglang bumagsak ang buong katawan ko sa takot. Nanginginig ako habang pinagmamasdan yon. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako bisita sa lugar na yon. Para bang isa na rin ako sa kanila. Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga ilaw sa gilid ng sinihan, wala na. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay yung screen na kumikislap-kislap. Magpapakita ng mga putol-putol na imahe. Sementeryo, mga nicho at mga kandila. Tapos na-realize ko, hindi pelikula ang tumatakbo, parang totoong footage. Lumapit ako at habang papalapit, ramdam ko yung malamig na hangin na parang hinihigop ako papasok. Nakita ko doon ang pangalan ng mga taong parang nakaukit sa lapida. Isa-isa hanggang sa sumunod na lumabas, Archie, 1995. Dito ko na tinakbo yung exit. Pagpihit ko ng pinto, bumukas siya. Pero hindi sa labas ng sinima ako napunta, kundi sa parehong loob pa rin ng sinihan. Bumalik lang ako sa umpisa ng aisle. Narinig ko yung mga yabag sa likod ko. Mabibilis, paulit-ulit. Kasama ka na namin. Kasama ka na namin. Nilingon ko. Nakita ko yung babae na nakaputi. Pero ngayon, nakaharap na siya. Puro dugo ang mukha niya. At wala siyang mata. Tumutulo ang itim na likido mula sa mga butas ng mata niya. Tapos, nakangiti lang siya. Dito na ako tumakbo ng todo. Kahit saan ako lumiko, balik ako ng balik sa parehong lugar. Parang walang katapusan yung sinima. Sa sobrang desperado, naalala ko yung stub. Hawak ko yung akin. At yung may pangalan ko, hindi ko alam kung bakit pero instinct ko na pagsamahin silang dalawa. Pinagdikit ko, sabay sinunog gamit yung lighter na dala ko. Pag-apoy ng stub, biglang yumanig yung buong sinihan. Yung mga upuan gumalaw, parang may lindol. Yung babae sumigaw ng sobrang lakas na halos mabingi ako.
tapos nag-blackout. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng sinima, nakaupo sa sahig, hawak ang lighter ko na patay na at wala ng ticket stub. Normal na ulit ang paligid. May mga casual na tao, naglalakad at parang walang nangyari. Akala ko tapos na. Pero nung nasa labas na ako, lumapit yung isang trabahador na nag-aayos ng pila at sinabi niya, "Sir, buti nakalabas ka kaagad. Kanina ka pa namin hinahanap." Nagulat ako. Anong ibig mo sabihin? Sir, wala namang palabas kanina. Sarado yung sinima. Nanlamig ako. Hindi ako makapagsalita. Dumiretso na lang ako palabas ng mall. At mula noon, hindi na ako muling naglakas loob na manood ng sine mag-isa. Lalo na sa Star Mall Alabang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hi Sir Dave, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ray. Gusto ko lang i-share yung pinaka hindi ko malilimutang karanasan nung nagtatrabaho pa ako sa Star Mall Alabang. Matagal na ako nakakarinig ng kwento na dati raw sementeryo ang natatayuan ng mall na yon. Pero gaya ng iba, tinatawanan ko lang kasi iniisip ko, syempre, chismis lang yon. Paano naman magtatayo ng mall kung hindi muna inayos ang mga nakalibing? Pero isang gabi, napatunayan kong totoo pala ang lahat. Utility staff ako dati, kaya kadalasan kami yung pinakang huling umaalis kapag magsasara ang mall. Bandang 11:00 ng gabi, habang naglilinis ako sa may hallway papunta sa sinihan, napansin kong parang may kakaibang amoy sa paligid. Hindi ordinaryong amoy, hindi amoy pagkain, hindi amoy basura, kundi amoy ng kandila na ginagamit sa burol, na may halong amoy ng basang lupa. Napakunot noo ako kasi imposibleng mangyari yon. Air condition yung lugar at sarado na lahat ng tindahan. Habang naglalakad ako, mas lalong lumakas yung amoy hanggang sa makarating ako sa dulo ng koridor. Doon ko napansin na may anino. Hugis tao siya, nakayuko, parang may hawak na kamay. Sa una, akala ko may naiwan pang tao o staff. Pero nang igalaw niya ang kamay niya, doon ko napansin na parang may dalang bulaklak. Yung klaseng bulaklak na makikita mo lang sa sementeryo. Napatigil ako, kinilabutan. Pero imbis na lumapit ako, nanatili akong nakatayo at pinakiramdaman yung paligid. Ang tahimik ng buong floor. Wala na talagang ibang tao kundi ako. Biglang narinig ko yung tunog ng yabag. Mabagal, para bang galing sa luma at mabigat na tsinelas. Sunod doon, may humabol ng mahihinang bulong. Parang dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Sa mismong oras na yon, nagsimula nang bumilis yung tibok ng puso ko. Kasi ramdam ko na hindi na ako nag-iisa sa lugar na yun. Paglapit ko ng ilang hakbang, mas naging malinaw yung nakita ko. Hindi lang pala isang anino ang naroon. Yung nakita ko matandang babae na nakaputing saya, nakayuko, may hawak na bulaklak. Siya yung nauuna. Pero kasunod niya, dumami ng dumami. Mga kaluluwang nakaputi, may dalang kandila, may ilan na nakabarong, may ilan na nakasuot ng damit na parang luma pa, parang mula pa noong panahon ng Kastila. Ang mga mata nila, wala akong makitang direksyon. Parang blanco. Pero nakatingin lahat sa iisang lugar, yung cinema area. Nung una, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Pero mabilis kong napansin, hindi sila naglalakad sa normal na paraan. Hindi sila dumadaan sa sahig, kundi dahan-dahan silang lumulusot. Ang ilan, dumadaan sa mismong pader na parang tumatagos. Kinilabutan ako, lalo nang marinig ko yung mga iyak, tunog ng mga batang umiiyak.
Mahina pero malinaw. Sinabayan pa ng mga dasal sa wikang Latin. Hindi ko na alam kung tatakbo ba ako o mananatili. Pero habang nakatayo ako, may boses na dumampi sa mismong tenga ko. Malinaw at malamig. Hindi kami nailipat. Nandito pa rin kami. Nanlamig ako sa narinig ko. Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, isa lang akong estatwa sa gitna ng napakadaming mga kaluluwang dumaraan. Lalo akong natakot nung mapansin kong yung matandang babae na una kong nakita. Uminto sa harap ko. Nakatayo lang siya roon. Nakayuko pa rin pero alam kong ramdam niya na nakatingin ako sa kanya. Nakatitig lang ako sa matandang babae. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya at halos mapatid yung hininga ko sa nakita ko. Wala siyang mata. Hukay ang dalawang butas sa mukha niya. Puno ng lupa. Pero kahit wala siyang mata, ramdam ko yung tingin niya sa akin. Ang labi niya gumagalaw at isang nakangising puno ng kirot ang bumungad. Ginawa nila kaming pundasyon ng mall na ito. Pagkasabi niya nun, biglang nag-iba ang paligid. Yung koridor, hindi na tiles ang sahig, kundi parang lupa. Amoy nabubulok na katawan ang sumalubong sa akin. At doon ko nakita, mga kamay na lumalabas mula sa sahig. Isa-isa silang kumakapit sa paa ko. Hinihila nila ako pababa. Napapikit ako sa sobrang takot. Ramdam ko yung lamig, yung bigat. Naririnig ko pa yung mga boses nila. Paulit-ulit na nagsasabing, "Sumama ka na sa amin. Sumama ka na." Pero sa sobrang desperado, napasigaw ako. Sabi ko nun, hindi ako kabilang dito. Parang may sumabog na hangin. Biglang nawala lahat. Tahimik ulit ang koridor at ako nanginginig, pawis na pawis. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Nakita ko na lang sa sahig, may naiwan. Isang kandilang na upos at mismong wax. May nakaukit na mga salita. "Huwag mo kalimutan, nandito pa rin kami." Simula noon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Hindi ko na kinaya. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Star Mall Alabang, ramdam ko yung bigat ng hangin sa paligid. Minsan, naaamoy ko pa rin yung kandila kahit sa gitna ng maraming tao. At doon ko napagtanto, kahit anong gawin nila, yung mga kaluluwang naiwan sa dating sementeryo, hindi basta-basta mawawala. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jake. Hindi ko totoong pangalan. Pero ayoko nang i-connect ang sarili ko sa trabahong yon. Noon, taong 2014, kontraktual ako sa Manila City Hall, sa record section, sa ikatlong palapag. Malaki at luma ang building, at kung minsan, ay parang may sariling buhay ang mga pasilyo nito. Nangyari ito, isang hapon ng Biyernes. Karamihan sa mga empleyado ay maaga nang umuwi dahil may activity sa labas. Ako, naiwan para tapusin ang ilang files. Bandang 6:30 ng gabi, ako na lang yata ang tao sa buong floor. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng electric fan at may hinang yabag ko. Habang inaayos ko ang mga papel, may narinig akong mula sa kabilang opisina. Alam kong sarado yon at wala ng tao. Pinilit kong huwag pansinin. Baka may nahulog lang. Pero ilang minuto lang, sumunod ang mabigat na yabag. Parang may sapatos na lumalakad ng mabagal, papalapit. Napatigil ako. "Kuya Guard,
Tanong ko. Pero walang sumagot. Kaya dahan-dahan akong sumilip sa bukas na pinto ng hallway. Wala ako nakita, maliban sa isang silwetang nakatayo sa dulo ng koridor. Pahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit na hanggang paa. Akala ko babae, pero napansin ko ang mga kamay niya'y sobrang itim na parang sunog. Napaatras ako at halos mabitawan ng folder. Paglingon ko pabalik sa mesa, andun na siya, nakaharap sa akin. Pero wala siyang muka. Yung parang blankong balat lang na makinis, pero walang mata, ilong o bibig. Ramdam ko yung lamig sa batok ko. Yung tipong parang may humihinga sa likod mo kahit mag-isa ka lang. Nag-uunahan sa isip ko ang takot at pagkalito. Pero bigla kong naalala ang emergency exit sa gilid. Tumakbo ako palabas. Hindi na alintana kung makasigaw ako o hindi. Pagbaba ko sa guard station, sinabi kong may tao sa ikatlong palapag. Nagkatinginan lang ang dalawang guard tapos isa sa kanila sinabi na sarado na daw yung ikatlong palapag mula pa kaninang hapon at wala naman daw tao doon. Kung nakita ko daw yung babae, wag ko na lang daw pansinin. Simula noon, hindi na ako pumayag na mag-overtime mag-isa sa City Hall. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang imahe ng walang mukhang nilalang na yon at minsan, kapag dumadaan ako sa tabi ng building sa gabi, parang nakikita ko pa rin siyang nakasilip sa isa sa mga bintana. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Lerio. Noong 2017, nagtrabaho ko bilang clerical aide sa isang departamento sa Manila City Hall. Kasama sa trabaho ko ang pag-aayos ng lumang dokumento sa file room. Isang malaking kwarto na puno ng bakal na cabinet at amoy luma na papel. Yung file room na yun, nasa pinakandulo ng hallway sa ikalimang palapag. Wala masyadong pumupunta doon, maliban sa mga kagaya kong naka-assign mag-ayos ng archives. Luma ang ilaw, mahina at parang may kaunting alikabok na palaging lumulutang sa hangin. Isang gabi, inutusan ako ng immediate head ko na tapusin ang pag-aayos ng file ng mga lumang property records. Mga bandang 7 PM na yon, kaya tahimik na ang buong palapag. May kasama akong isang janitress sa simula. Pero bandang 7:30, umalis na siya para umuwi. Naiwan ako mag-isa. Habang nag-aayos ako ng mga folder, napansin ko na may naririnig akong parang mahina at pabilis na pagbubukas-sara ng drawer. Parang may nagmamadaling naghahanap ng file sa kabilang hanay ng cabinet. Una, inisip ko, baka may pumasok na ibang empleyado. Pero nang sumilip ako, wala naman. Tahimik ulit. Bumalik ako sa trabaho. Pero ilang minuto lang, narinig ko ulit. This time, mas malapit na. Parang nasa kabilang side lang ng cabinet na katabi ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tinawag ko. Sino yan? Guard ka ba? Walang sumagot. Pagyuko ko para damputin ng isang folder na nahulog, napansin ko sa ilalim ng cabinet, may dalawang paa. Maputla, walang sapatos at parang manipis na balat na halos kita ang buto. Nakatayo lang doon, pero nakaturo yung mga daliri ng paa paharap sa akin. Ibig sabihin, nakapwesto siya sa kabilang side pero nakaharap diretso sa cabinet. Hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong tumayo at nang silipin ko mula sa gilid, wala na. Ang mas nakakatindig balahibo, pag-ikot ko, lahat ng drawer ng cabinet sa buong file room ay nakabukas na,
sabay-sabay. Wala akong narinig na tunog ng pagbukas. Parang sa isang iglap lang, bumukas silang lahat. Lumabas ako ng file room at halos tumakbo ko papunta sa guard station. Pagkarating ko, sinabi ko na may tao sa file room. Tahimik lang yung guard tapos tumingin sa wall clock. Wala na daw umaakyat sa ikalimang palapag ng ganong oras. Kung may nakita daw ako, mas mabuting wag ko nang hanapin ulit. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa labas ng pintuan ng file room, naririnig ko pa rin minsan yung tunog ng mga drawer kahit sarado at nakalak ang pinto. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dennis. Noong 2015, nagtrabaho ako bilang night shift security sa Manila City Hall. Ang duty ko ay mag-grooving sa bawat palapag mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Madalas, tahimik lang ang buong building sa ganitong oras. Pero minsan, may mga bagay na hindi mo na lang dapat tanungin. Isang madaling araw ng September, bandang 2:30 AM, nasa 4th floor ako para mag-log sa timesheet. Sa dulo ng hallway, may opisina na kilala sa dami ng mga lumang gamit. Hindi na masyadong ginagamit, pero may linya pa ng telepono para sa internal calls. Habang nag-i-inspeksyon ako, napansin kong biglang tumunog ang telepono sa loob. Mahaba, malinaw at sunod-sunod ang ring. Hindi ito karaniwan sa night shift. Bihira na may tumawag at kung meron man, galing lang yun sa guard station. Kaya lumapit ako at sinilip sa bintana ng opisina. Nakapatay ang ilaw, pero nakikita ko sa dilim yung telepono sa mesa. Kumikislap yung indicator. Binuksan ko ang pinto at sinagot. City Hall Security, sabi ko. Walang boses sa kabilang linya pero malinaw kong naririnig yung mahinang yabag na parang may taong naglalakad sa lumang kahoy na sahig. Sunod doon, may mahinang bulong na paulit-ulit. Buksan mo. Buksan mo. Napaatras ako at binaba ang telepono. Lumabas ako ng opisina at isinara ang pinto. Pero hindi pa ako nakakalayo nang muli itong tumunog. Paglingon ko, kita kong kumikislap ulit yung indicator. Pagbalik ko sa guard station, tinanong ko yung kasama ko kung may tumawag ba sa internal line. Umiling siya at tinanong kung bakit. At sinabi niyang wala nang linya sa floor na yun. Pinutol na years ago na daw. Kinabukasan, narinig ko sa isa sa mga matatagal ng empleyado na yung opisina raw na yun dati ay record room at isang clerk ang nabaril sa loob nung panahon ng kaguluhan nung dekada 80. Sabi nila, tuwing madaling araw daw, maririnig mo siyang tumatawag para palabasin ka sa kwarto kahit wala na siyang boses para magsalita ng malinaw. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa 4th floor sa kalagitnaan ng gabi, pinipilit kong hindi mapatingin sa saradong opisina na yon. Baka marinig ko ulit yung tawag na hindi dapat sagutin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Rani. Security ako sa Manila City Hall. Night shift. Hindi na bago sa akin ang kakaibang pakiramdam sa lumang gusaling ito. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Dahil parang sumama na rin sa kwento ng lugar ang pangalan ko. Alas 11 ng gabi noon. Umikot ako mula basement hanggang sa clock tower para mag-inspeksyon. Malaki ang City Hall. At kung titignan mo raw mula sa itaas, hugis kabaong ito.
Narinig ko na yon sa mga matatandang empleyado. Sinasabi nilang malas ang hugis na yon. Bago pa ako ma-assign dito, nabasa ko na rin sa internet na noong 1945, halos giba ang buong gusali sa Battle of Manila. Daan-daang tao ang namatay sa paligid. May mga natrap at may binaril sa loob mismo ng opisina. Pag-akyat ko sa ikalimang palapag, biglang bumukas ang ilaw sa dulo ng hallway sa file room. Hindi ko alam kung bakit, dahil nakalak dapat yon kapag gabi. Lumapit ako para tignan at napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang alikabok at lumang papel. Alam kong walang tao, pero sa kanan ko, may narinig akong mahina pero tuloy-tuloy na pagbukas-sara ng mga drawer. Una, isa lang, tapos dalawa. Hanggang sa parang sabay-sabay na silang bumubukas. Pagsilip ko sa hanay ng mga cabinet, wala namang tao. Pero lahat ng drawer, nakalabas. Napasandal ako sa pader at kinabahan. Biglang narinig ko yung mahihinang yabag. Mabagal, papalapit mula sa kabila ng hilera. Hindi ko alam kung tatakbo ako o magsasalita. Pero nang sumilip ako, wala akong nakita. Maliban sa dalawang maputlang paa sa ilalim ng cabinet, nakatayo lang. Walang sapatos, parang balat na nakadikit sa buto. Naalala ko yung isang kwento ng dating nagtrabaho dito. Baka ayun yung nakita niya. Kaya dahan-dahan akong umatras at lumabas ng kwarto. Mabilis akong bumaba at dumiretso sa guard station. Nandoon yung kasama ko, nakatingin sa wall clock, at tinanong kung saan ako galing. Ang sabi ko sa file room. Tahimik siya sandali bago nagsabing, alas 11:30 ngayon. Yan ang oras na madalas bumibisita yung clerk na nadagana ng cabinet. Madami nang nakakita dyan. Ngayon mo lang ba nakita yan? Huwag ka na magtaka. Masanay ka na. Hindi na ako nakasagot. Bumalik ako sa pag-iikot pero iba yung pakiramdam. Sa bawat hakbang ko sa kahabaan ng mga pasilyo, ramdam ko yung bigat ng kasaysayan ng gusaling to. Parang nakasilip mula sa dilim yung mga naiwan ng nakaraan. At tuwing dumadaan ako sa labas ng City Hall tuwing gabi, napapatingala ako sa hugis nitong kabaong. Kapag tinignan mo mula sa itaas, iniisip ko, baka hindi lang ako ang bantay sa lugar na to. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Clarence. Technician ako na madalas ina-assign sa Manila City Hall para mag-check ng electrical at sound system sa clock tower. Noong una, akala ko normal lang ang lugar na yon. Maganda, malaki, at may tanawin ng buong Maynila. Pero nung gabing yon, natutunan kong hindi lahat ng tanawin ay dapat mong makita. Disyembre 2019, halos 11:30 PM, nag-overtime ako para ayusin ang wiring ng ilaw sa loob ng clock tower. Kailangan matapos bago mag-umaga dahil gagamitin ito para sa isang city event. Mag-isa lang akong umakyat. Yung ibang kasama ko, nag-uwian na. Kaya tahimik ang buong tower. Maliban sa mahihinang tiktak ng malaking orasan sa apat na gilid. Habang nagtatrabaho ako sa may taas, napansin kong parang may mahihinang yabag sa hagdan pababa. Mabagal, parang hinihila ang paa ko. Akala ko, isa sa mga guard, kaya sumilip ako mula sa railing. Kita ko yung isang lalaki sa ibaba, nakabarong, basa ang damit at parang nangingitim ang balat. Hindi ko makita ang muka kasi nakatungo siya. Pero kitang-kitang bawat hakbang niya, may tumutulong patak ng tubig sa sahig. Sabi ko, "Kuya, bawal umakyat dito ngayon." Pero hindi siya sumagot. Tumigil siya saglit tapos
tumuloy sa pag-akyat. Kinabahan ako at agad kong isinara yung pinto papunta sa pinakang top floor ng tower. Pero ilang segundo lang, may narinig akong sa pinto. Hindi malakas pero mabagal at paulit-ulit. Parang may kumakatok gamit ang basang kamay. Sa bawat katok, may naiwan na marka ng tubig na dumudulas pababa sa kahoy. Dali-dali akong bumaba sa kabilang hagdanan papunta sa main floor. Pagdating ko sa guard station, sinabi ko ang nangyari. Yung matandang guard na naka-duty, nakatingin lang sa akin at bumulong ng kung nakita ko daw siyang basa, wag na daw ako umakyat mag-isa. Yung orasan kasi sa North Face, minsan daw may makikitang tao doon noong giyera na natrap habang bumababa ang ilalim ng tower. Hindi ko na sinagot, pero mula noon, tuwing dumadaan ako sa labas ng Manila City Hall sa ating gabi, tumitingin ako sa taas ng clock tower at minsan parang may nakadungaw mula sa loob, basa ang buhok at walang muka. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.